Naalala niya ang isang eksena ng maliit na batang babae na niyayakap ang isang baldado na aso. Isang lalaking nasa edad ang nakatayo, tumatawag, ang iyong ama, General Nanquan, ay nagpakasakit sa pagprotekta sa Tongguan Kingdom. Ibinuod niya ang kanyang malungkot na araw sa isang pangungusap, ikaw ang anak ng nakaraang family head ngunit binubuli at inaabuso ka ng iyong mga tiyo at tiya. Nagsalita ang isa pang babae ng may galit, kalimutan na ang hindi pag-alam, ngunit ngayon na alam na natin, hindi ko na talaga siya hahayaan na manatili sa pamilya Nanquan. Sa sandaling ito, sinubukan ng tiya ni Nan Wandong na ipagtanggol ang sarili, esteemed sir, hindi po namin siya binubuli. Napakalikot lang po niya. Buong araw mula umaga hanggang gabi, nagnanakaw siya ng mga gamit sa bahay. Pinaparusahan po namin siya upang matulungan siyang hindi maliga ng landas. Galit na lumingon ang lalaki nang marinig ito at sinabi, manahimik ka. Naglalabas ka pa rin ng dugo. Hindi mo nga siya binibigyan ng sapat na pagkain. Anong masama sa kanya kung sumisingit siya sa kusina para kumain? Sumulyap din ang babae sa tiya at idinagdag, kahit na pumasok siya sa kusina para kumuha ng pagkain, hindi ba para sa sarili niya? Ang mga baldado na asong iyon, ang mga asong sumunod sa kanyang ama at matapang na lumaban. Sa pag-iisip kay maliit na Nanguantong, naging emosyonal siya, pinag-uusapan kung paano hindi man lang niya mapakain ang sarili ng maayos ngunit gusto pa ring alagaan ang mga ligaw na asong iyon. At kayo ang magsasabing may masama siyang ugali pagkatapos ninyong malaman na kinakain ng mga matatandang baldado na asong iyon ang mga supply. Gusto niyo silang patayin, manatili. Ipinagsapalaran niya ang kanyang buhay upang protektahan sila at malubhang nasugatan kayo. Ganoon lahat lumabas. Nahuli sa akto, walang masabi ang tiya at tumalikod na lang. Humakbang pasulong ang lalaking nasa edad at hinaplos ang ulo ni Nanguang. Mabuting bata, Anya, sabihin mo sa akin, saang sect mo gustong pumunta. Ang tiyo at tiya mo rito ay parehong mga top-tier cultivators. Maaari kang pumili ng anumang sect na gusto mo. Noong bata pa siya, niyakap niya ang isang matandang aso, nag-alinlangan at pagkatapos ay itinuro si Shifu Ling Ruso na sinasabing, gusto kong pumunta sa sect ng big sister na ito. Nagulat siya sa kanyang mga salita. Tiningnan ng lalaki si Nangantong at nagtanong, bakit? Habang nagtutubog ang kanyang mga mata, sumagot siya, dahil siya ay isang mabuting tao. Nakita ko siyang pinakain si Dawang at ang iba pa. Sumingit si Ling Ruosho Shifu, isang buwan na ang nakakaraan. Dumaan ako rito at nakita kong kaawa-awa ang mga baldado na asong iyon, kaya pinakain ko lang sila ng kaunti. Wala itong espesyal. Maliit na bata, narinig ko na gusto mong maging isang protector. Ang aming sect ay nakatuon sa attack. Kailangan mong pag-isipan ito ng maigi. Hawak ang kanyang aso, sinabi ni Nanguantang, mabuting tao si Big Sis. Tutulungan niya akong maging isang protector. Lumingon ang lalaking nasa edad at sinabi, maliit na bata, palagi. Niyang sinasabi na ang ama na pinakamamahal niya ay isang protector ng bansang ito. Hindi niya kayang protektahan ang mundo, ngunit umaasa siyang maging isang protector. Ang pagprotekta lamang sa isang tao ay sapat na. Tiningnan si Nanguong na niyayakap ang matandang aso, nagpasya siya, dahil pinili ka niya, dapat mo siyang tanggapin. Para sa mga asong iyon, ako ang bahala sa kanila. Hayaan si Kara, hayaan siyang magdala ng isa sa kanila sa iyong Eternal Sword Sect. Nang marinig iyon, sumagot si Shuling Rao, naiintindihan ko. Sabi niya, inabot ang kanyang kamay patungo sa maliit na batang babae, halika rito. Sumulyap si Nanguong kay Shifu Ling Ruoshu. Ngumiti siya ng banayad, mabilis na nagbago ang eksena sa isang bundok ng Eternal Sword Kick. Hindi matanggap ng isang batang Ling Ruso at sumigaw ng pabiro, ano? Ang pinakamahusay na defense ay isang magandang offense. Walang silbi ang mga protector. Nakatayo at nakatingin sa maliit na Nanguong, sumigaw siya, hindi ko gusto ang mga mahihina. Hindi nang ahas na magsalita si Nanguantong, malungkot na yumuko ang ulo. Sa bundok, sa training area, isang boses ang nagpaalala, defend sa kaliwa. Tumalon si Ling Ruoshu, iwinasiwas ang kanyang espada pasulong, sinasaksak si Nanguong ng walang awa. Sinabi niya, kailangan mong hulaan ang direksyon ng aking susunod na atake at harangan ito.
Sumagot si Guong, opo. Mabilis na lumipas ang oras. Nakaupo si Nang Guong sa harap ng isang lapida, umiiyak. Lumapit si Ling Roosho at nagtanong, ang aso mo ba ay patay na? Humagulaw si Nan Gantong, Daoang ay patay. Pagkatapos, napuno ang buong espasyo ng tunog ng kanyang pag-iyak. Lumapit siya at hinaplos ang ulo niya. Inaliw ni Ling Roosho, okay lang. Wala na siya, maaari mo akong patuloy na protektahan. Ituring mo lang ako na parang si Daoang at protektahan mo ako, okay. Malungkot na sinabi ni Nan Guong, Shiji. Pagkatapos ay dumating ang isang hapon na may banayad na hangin na umiihip. Magkadikit ang dalawang kapatid. Pinaalalahanan ni Ling Russo, maraming ligaw na lobo sa malapit. Mag-ingat ka ngayon. Pinayapa siya ni Nan Guong, huwag kang mag-alala, Shiji. Paprotektahan kita. Pagkatapos ay magkadikit silang dalawa habang naglalakad. Ang buhok ni Ling Roosho ay lumilipad sa hangin. Tumalon siya sa mga puno, mabilis na sumusulong. Tamang-tama, ang pulang tuldok sa Jade Token ay nagsimulang kumupas. Naramdaman ni Ling Roosho ang isang malaking alon ng pag-aalala. Nako, halos wala na ang signal. Binilisan niya, iniisip, Nan Kwantong, sana ay okay ka lang. Sa lugar kung saan naruroon si Nan Kwantong, nataranta ang kanyang mga kapwa-disciples. Nako, hindi na kaya ng transmission Jade. Hindi na tayo mahahanap ni Senior Sister. Nauutol ng kaunti si Nan Kwantong, okay lang, mga kasama. Tiyak na mahahanap tayo ni Senior Sister. Baka lang abutin ng kaunting panahon. Sumingit ang isa pang disciple ng may pag-aalala, pero si Senior Sister Miu ay nahuli ng isang demon. Ano ang gagawin natin? Kung hindi natin siya iligtas agad, hindi siya magtatagal. Nang marinig ito, namuno si Nan Kwantong, paano kung ako na lang ang pumunta para iligtas si Senior Sister Miu? Mabilis na pinigilan ng lahat ang ideya, hindi pwede. Nan Quan, wala kang gaanong lakas ng atak. Ngunit matigas ang ulo niya. Ang pagliligtas ng tao ay hindi nangangailangan ng brute force. Napakabilis ko. Iuwi ko siya ng buhay. Tumalon ng mataas si Nan Kwantong, sumigaw, manatili kayo rito. Kung lumala ang mga bagay, iwanan lang kami at tumakbo. Ang ibang mga kapatid ay sumigaw lang pabalik, Junior Sister. Pagmamasid sa kanyang pag-alis, bulong nila, nakakalito na ang Nanju na mukhang napakahina ay naging isang napakagaling na guardian. Palaging sinabi ni Senior Sister, na binabayaran niya ang kanyang kakulangan sa pisikal na lakas gamit ang kanyang mga pandama kapag nakikipaglaban sa mga demons. Sana ay makagawa siya ng milagro. Ang pagliligtas kay Senior Sister Meo mula sa loob ng Stone Giant's Lair ay napakadelikado. Nakatalo na si Nan Kwantong sa isang piraso ng bato. Pagod siyang umakyat sa mataas na mukha ng bato. Nakatayo sa itaas. Hindi maiwasang sumigaw ni Nan Kwantong, ang taas. Hingal na hingal siyang laminggalinga para kay Miu, nasaan ka, Senior Sister? Dahil sa taas, mabilis niya itong nakita. Nakakubli si Miu sa isang sulok, nanginginig sa takot. Nang makita ito, sinubukan ni Nan Kwantong na payapahin siya, Senior Sister Miu, huwag kang matakot. Agad pagkatapos, tumalon siya sa mga rocky ledges, mabilis na gumalaw. Dumating siya sa lokasyon na malapit kay Meo. Napansin ni Nan Kwantong na, ito nga ang lungga ng isang rock monster. At wala ritong isa. Palapit sa kanyang senior, nagtanong siya, Senior Sister, okay ka ba? Tumangala si Meo at sumigaw, Nan Kwan Junior Sister. Humakbang pasulong upang suportahan si Meo, binalaan ni Nan Kwantong, umalis na tayo rito. Ngunit habang sila ay paalis na, nagsimulang umalog ang lupa sa paligid nila. Nanginginig ng malakas ang malalaking bato. Dahan-daang lumapit ang Stone Giant, hakbang-hakbang, papalapit sa kung saan nagtatago ang dalawang kapatid sa likod ng isang malaking bato. Pagkatapos ay lumingon ito at tumingin. Natarante si Nan Kwantong, naku, bakit ngayon? Inabot ng Stone Giant ang kanyang kamay at kinuha ang malaking bato. Mabilis na nag-isip si Nan Kwantong na sinusuportahan si Meo, ano ang gagawin ko? Kailangan kong pigilin ang aking hininga. Ninulot niya ang kanyang ngipin, nag-aalala sa kanilang sitwasyon, kung matuklasan tayo, tapos tayo. Patuloy na naghanap ang Stone Giant sa likod nito. Nanginginig si Nan Kwantong, bumubulong ng panalangin, pakiusap, huwag mo kaming makita.
Ngunit sa pagtatakda ng tadhana, nakita sila ng Stone Giant. Inabot nito at inihampas ang kanyang kamay. Si Nanwantong, na may dala-dalang Milo sa kanyang likod, ay tumalon. Agad na lumingon ang dambuhalang rock golem upang tingnan sila. Nag-slide ng malayo si Nankwantong nang lumapag siya. Sa sandaling ito, ang rock golem na humihingal ay bumagsak sa likod ni Nanwantong. Sinisi siya ni Milo, ikaw na tanga. Bakit mo isasakripisyo ang sarili mo para iligtas ako ng walang silbi? Hindi natin kayang talunin ang rock golem. Pinayapa siya ni Kwantong, mayroon pa akong isang kayamanan na iniwan sa akin ng aking ama, bagaman masakit gamitin. Ang rock golem ay humakbang papalapit na parang nanginginig ang lupa, inihagis ang talisman, sinabi niya, ang protection talisman na ito ay may epekto ng pagbulag sa kalaban sa maikling panahon. Sana ay gumana ito ng mabilis. Lumipad ang talisman patungo sa rock golem. Nang lumapit, naglabas ito ng malakas na liwanag. Agad na naapektuhan ang rock golem, mahigpit na hinahawakan ang mga mata. Nang makita na gumana ito, sumigaw si Nanwantong, bulag na siya. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito upang tumakbo. Sa sakit, malakas na sinuntok ng rock golem ang lupa. Nang makita ang mga basag na bato na lumilipad patungo sa kanya, sumigaw siya, nako. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang katawan upang takpan si Milo mula sa mga bato. Mabilis, nagtamo ng internal injuries si Nanwantong mula sa impact, bumagsak sa lupa. Iniabot niya ang nanginginig na kamay at sinabing, Spirit Shield, ipatawag. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit habang ginagamit niya ang Spirit Shield upang ipagtanggol sila. Umatras tayo ng dahan-dahan. Patuloy na inatake sila ng rock golem habang umaatras. Nag-aalala na nagtanong si Nanwantong, okay lang ba kayo, elder sister? Sumagot si Milo, okay. Lang ako. Kinuha muli ng rock golem ang isang malaking bato. Pagkatapos ay inihagis ito ng may malakas na puwersa. Lumikha ang bato ng napakalakas na aftershock. Habang tumatakbo at nagtatanggol, iginiit ni Nankwantong, hanggat makalusot tayo dito, makakatakas tayo. Elder Sister Milo, kailangan mong magtiyaga. Mabilis na umatras ng mas malayo ang dalawang maliit na figure. Sa panig ni Ling Roushu, patuloy siyang tumalon sa mga puno. Gumalaw siya ng may napakabilis na bilis habang sumusulong. Lihim na pinasigla ni Ling Russo si Nanwan, maliit na junior sister, kailangan mong magtiyaga. Sa panig ni Nan Quan, patuloy siyang nagpapahinga. Kaunti pa at makakatakas na tayo. Ang dalawa ay tumakbo pasulong ng mabilis hanggat maaari. Sa likod ng isang shield, basag na ang shield dahil sa puwersa. Sa likod ng shield, mabigat ang paghinga ni Nanwantong, pagod na pagod. Bigla, isang malakas na boses ang tumawag, Junior Sister. Ilang iba pang elder sisters ang mabilis na tumakbo, sumisigaw, Junior Sister, okay ka ba? Nagtanong pabalik si Nanwantong, bakit kayo narito? Hindi ko ba sinabi na maghintay kayo? Ngunit sa sandaling iyon, isang dambuhalang bato ang lumipad patungo sa kanila. Iyon ang rock dude na naghagis nito. Napakabilis nila. Ang anino ng bato ay nakatikip na sa kanilang dalawa. Nang makita ito, sumigaw ang senior sister ng babala, may, mag-ingat. Itulak mo si Milo palayo sa panganib. Nanwantong, sigaw ng isang tao, ilabas mo siya dyan. Ako na ang hawarang. Sumagot siya, pagkatapos ay lumingon ng may determinadong tingin. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay, kinukolekta ang power sa kanyang shield. Ngayon, isa itong labanan sa pagitan ng isang maliit na figure at isang higanteng bato. Halos bumagsak na ang luha niya nang isipin niya, Nanguong, huwag kang matakot. Kaya mo talagang harangan iyon. Biglang lumitaw si Yipiang at sumigaw, bumalik. Sumigaw ang senior sister na niyayakap si Milo, Shim. Sa parehong sandali, lumapag ang higanteng bato ngunit naharangan ito ng isang kamay. Lumaki ang mga mata ni Nanguantong sa gulat. Nakatayo sa tabi ni Yipiang, nagsalita siya, maaari ko bang itanong kung sino ka? Sinulyapan siya, sumagot siya, tawagin mo lang akong Shifu. Pagkatapos ay nilagyan niya ng lakas ang bato sa harap niya at mabilis itong nagkahiwa-hiwalay. Nakatitig si Nanguantong nang hindi makapaniwala, ngunit ang lahat ay natulala rin. Isang malalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Lumingon si Yipiang at ngumiti, ay, oo.
Si Susha pala ang humiling sa akin na dalhin kayo pabalik. Nang marinig ang pamilyar na pangalan na iyon, bumulong ang isa sa mga senior sisters, Susha. Nakatayo sa harap ng lahat, inutusan ni Yipyang, mauna kayo at hintayin niyo ako sa labas. Pupuntahan ko kayo mamaya.